ba, inimpisahan ng DepEd yung Brigada Eskwela nila, di ba? So maraming natuwa dito ang ating mga kababayan nga dahil sa pagtulong na ginawa dito ng UNTV at syempre ng grupong Dating Daan. Ito pa ang ating naging serbisyong kasambahay. Sinimulan na noong Lunes ang taunang Brigada Eskwela ng Department of Education. Ang advokasiyang sinimulan ng kagawaran noon pang 2003 ay patuloy na sinusuportahan ng UNTV, katuwang ang grupong Ang Dating Daan at ang mga kabataan ng Bible Readers Society. Layunin ng proyektong ito na maihanda ang mga eskwelahan sa darating na pasukan. Kabilang narito ang paglilinis at pagpipintura ng mga classroom at pagkukumpuni ng mga sirang pasilidad. Kabilang sa mga lugar na binisita ng mga volunteer ng UNTV ay ang mga syudad ng Maynila, San Juan, Makati, at iba pang mga lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. UNTV at Dating Daan kay Brother Eli, nagpapasalamat kami na talaga namang dumating ang kanyang abot kamay na pagtulong sa amin upang maibsan ang nauuhaw na tulong. Nagpapasalamat po kami sa walang sawang suporta ninyo sa aming paaralan na kung saan kayo po ay tumutulong para po mapaganda at maging malinis ang paaralan namin sa darating na pasukan. Maraming salamat po sa UNTV at sa Ang Dating Daan. Mabuhay po kayong lahat. Laking pasasalamat naman ng mga opisyales ng natulungang eskwelahan sa palagi ng pagsuporta ng UNTV at ng Ang Dating Daan. Kami po ay lubos na nagpapasalamat kay Brother Eli Soriano at kay Kuya Daniel Rezon. Maraming salamat po. I would like to thank Brother Eli Soriano for sending us again. So this is the third time that he sent his team to work with us and help us in our Brigada Eskwela 2015. Ang Brigada Eskwela ay isa lamang sa mga proyekto ng DepEd na sinusuportahan ni na Kuya Daniel Rezon at Brother Eli Soriano. Nariyan din ang Dunong-Gulong Mobile School na naglalayong maabot ang mga kababayan nating nasa malalayong bahagi ng bansa. Ayan, maraming salamat sa UNTV at syempre sa grupong Ang Dating Daan sa pangunguna ni Brother Eli Soriano at ni Kuya Daniel Rezon. Dun sa pagtulong nila kasi maganda yung proyekto yung Brigada Eskwela para din ma-motivate yung mga estudyante na pumasok, 'di ba? Para makita nila ang ganda-ganda ng classroom nila. So mas ma-motivate sila na pumasok. Ginagawa. Nag-take part nga doon si Angel siya kasi Diego nung Ganon? one day. Pero iba yung ginawa namin. Kasi kay Miss Pia Morato ang program. Yung mga iba kasi naglinis kami sa edutainment part Education na through entertainment. train namin yung teachers. Okay. Pero maganda yun kasi magsasama-sama ang lahat ng grupo, lahat ng magmula sa estudyante, magmula sa mga magulang, teachers, members ng administration, non-teaching personnel, tapos NGO, police, lahat ng members ng community magsasama-sama, maglilinis, magpipintura, di ba, aayusin yung mga upuan. Hindi ba kahit paano mapapakita when it comes to education, lahat tayo, iisa yung pinagtutulungan. Common cause. Pati nga yung MMDA, nagpintura sila ng mga tatawiran ng mga estudyante, di ba? Para mas maayos daw yun, para safe din sila sa pagpasok nila sa school. Gusto ko makita yung mga MILF fighters, nagpipintura sa mga paaralan na nandun sa kanila. Sana, makiisa rin sila. Yung mga baril nila nasa isang tabi lang, pagkatapos ang hawak-hawak nila, yung mga walis. Walis, pintura. Sana. Pati na rin yung mga ibang rebel groups, para mapakita natin na hindi dapat na hindi niyo dapat na naaapektuhan sa ginagawa ninyo, sa pinaglalaban ninyo itong ating mga kabataan. So, nakakatuwa. Hindi kasi natuwa lang ako na very holistic na yung pagpe-prepare sa mga kabataan. Yan. Dati kasi 'di ba parang yung mga upuan nga lang, yung mga classrooms lang, pero now I found out na even yung mga teachers pala, hinahanda na rin sila mentally para at least kaya nila nga mas mapahusay pa yung Kaya kasi kawawa nga yung mga teachers when we were there, may nag-post ng question na how to handle children. Yeah, what are the challenges that you face? And one teacher said na nahihirapan daw sila dahil yung attention ng bata hindi nila makakuha. May kilina ngayon. Some of them found out for the first time na 15 minutes lang pala ang attention span ng isang bata. For the first time, nalaman ng isang teacher yan. Isipin mo, hindi niya alam how to go about it. So, buti na lang, this project with Miss Pia aims to teach them how to deal with this kind of kids. In a scientific way. In a scientific way. At least sa pagtuturo, magiging effective sila.